Kahit tirik ang araw, tuloy sa paggapas ng palay ang 63 taong gulang na si Mang Modesto Palaganas. Pero ang masaklap, ang 2 hektarya ng sakahan nalubog sa putik dahil sa pag-ulan. Kaya halos dumapa na ang mga pananim. Bago magbunga yung palay, tamang-tamang dumating yung bagyo. Siyempre, nung lumalabas yung bunga niya, dumaan ang bagyo, hangin sa kaulan, kaya ganito ang nangyari. Tapos, umatake pa yung mga insekto. Paano gagawin doon sa mga hindi na mapapakinabangan? Pwede mapakinabangan pa, yun ang ginagapas namin, sir. Pero yung wala na talagang pag-asa, pababayan na namin dyan. Iiwanan na namin dyan sa bukid. Kakain ng mga baka. Isa na raw ito sa pinakamahirap na anihan na pinagdaanan nila. Ang inaalala ni Mang Modesto ngayon, aabot kaya sa inutang niyang puhunan na 100,000 piso ang kikitain niya sa ani. Dahil kung hindi na raw sila kayang buhayin ng pagsasaka, baka ito na ang kanyang magiging huling ani. Sa modernong panahon tulad ngayon, marami na ang umaasa sa teknolohiya, gaya na lang nitong harvester, na sa maiksing panahon ay mas marami yung naaani. Pero meron pa rin namang ilang sakahan na umaasa sa mga tradisyonal at sa makalumang paraan ng pag-ani. Pero pagod sa katawan, ano, pag ganyan? Ay, pagod talaga. Maraming trabaho dito, sir. Siyempre, gagapasin, bibigkisin pa yan. Tapos ibabalik mo, saka hakutin. O, saka titisirin. Matrabaho lang. Kaya lang, pag susumain mo sa gastos, mas maganda pa ito kasi walang masasayang eh. Ay kung yung kwintay mo yung nalalaglag sa harvester, malaking bagay mo, yung nalalaglag na lupa, na palay. Kahit maputik ang palay, pinagtityaga ang anihin ito ni Mang Modesto. Bawat butil, mahalaga. Ay ito, makikipagsapalaran ka. Pag tinanong mo yung palay, hindi mo alam kung kikita ka o hindi. Para siyang sugal? Oo, talagang sugal talaga yan, sir. Katulong ni Mang Modesto sa pag-ani ang anak na si Kenny. Pagsasaka rin ang inaasahan ng 3 pa niyang anak. Dito sila kumukuha ng pangkain at maging pampaaral sa kanyang mga apo. Kaya kami nagpagsasagawa sa pamilya namin, ayaw namin magutom. Kaya kahit papano, kahit mahinang ani, at least mayroon kami maipakain sa pamilya. Lalo na ako, siya mga pamilya ko. O, marami na akong apo. Matapos ang 3 araw na pag-aani, nakakuha ng 62 kaba ng palay si Mang Modesto. Pero malayo raw ito sa inani nila nung nakarang taon na umabot sa 240 kaba ng palay. Yung iba napapasukan ng tubig, ulan. Ano to, lumalaki ng ganitong walang laman? Oo, lumalaki ng ganyan talaga ito, wala nang laman. 2 bagay yung karaniwang problema ng mga magsasaka, sama ng panahon at peste. Ito, epekto ng malakas na ulan. Pinasok na yung loob, kaya yan, wala na yung laman sa loob. Balat na lang. Pangalawa, peste. Yung kulay dilaw na yan yung mga pesteng kumakain ng palay. Hanggang ngayon, hindi pa rin masolusyonan ang problemang ito. Kaya ang palay na ito, hindi na mapapakinabangan. Ang problema, kakaunti na nga ang naani. Bumaba pa ang presyo ng bentahan ng palay. Kung noong September 2018, nasa 19 pesos ang bentahan ng palay kada kilo sa kanilang lugar. Ngayong September 2019, umaabot na lang daw ito sa 10.50 pesos kada kilo. Sa isang kaban na may 45 kilo ng palay, katumbas lang ng 472 pesos ngayong 2019. Malayo sa bentahan nila nung nakarang taon na 855 pesos. Kung susumahin ang kabuang halaga ng 62 kaban na inani ni Mang Modesto, 29,295 pesos. Kulang na kulang sa inutang niyang puhunan na 100,000 pesos.
Para lang makapagtanim, kailangan na magsasaka ng binhi, pataba, gamot o insecticide, renta sa patubig, at ibabayad sa mga magagapas ng palay. At ang kadalasang pinagkukunan ng pondo, utang. Baon ka sa utang tapos di ka pa kumikita. Paano yun? Siyempre, makikiusap na lang sir sa pinagutangan na wala pang maibayad. Babayaran lang kung nagkataon na magkapira. Siyempre, madadaan na yun sa pakiusap. Parang hirap yata ng buhay na yun. Ay talagang mahirap sir. Sa ngayon talagang napakahirap. Hindi na rin daw niya alam kung saan kukunin ang panggastos sa susunod na taniman. Yung ibang naaning palay na hindi maibebenta, pagkakasyahin na lang daw ng kanyang pamilya sa loob ng ilang buwan. Ayaw niyong magutom yung pamilya niyo. Ayaw niyong maghirap. Pero yun ba talaga ang nangyayari? Di ba yung mahirapan ako, wag lang yung mga anak ko o kayo mga apo ko. Kaya kahit matanda na ako, pinipilit ko pa rin lumusong sa bukid para hindi lang magutom yung mga pamilya ko. Ayaw ko na yung mga apo ko mamalimos. Nagdadalawang isip ngayon si Mang Modesto kung magtatanim pa siya sa susunod na planting season sa Enero. Plano raw niya kasing maghanap ng ibang trabaho. Kaya naisip ko na tuloy na nagsusurin din ako sa pagsasaka. O sa pagmatanggap ako, itong matapos ang itong anihan, plano ko na talaga isaulin itong sinasaka ko. Ay nababaon na ako talaga utang sir. Wala kang nakikitang pag-asa? Wala na, nawawalan na ako talagang pag-asa. Sa rice granary ng Pilipinas, naabutan naming nagbibilad ng inaning palay, si Lola Ninita, 83 taong gulang. Nalubog rin kasi sa putik ang kanyang mga pananim. Yung aming palay kasi, dumapa. Pagkatapos lumubog sa putik, ibalot ng putik. Kaya ngayon mga natira na, inugasan pa namin sa banyera dahil balot sa putik eh. Yan, 3 araw na nakabilad dyan. Nagbibilad siya ng palay sa pag-asang makaipon ng perang pang-enroll na kanyang apong si Robinson sa kolehiyo. Higit 60 taon nang nagsasaka si Lola Ninita. Naranasan na nga raw niya ang pinakamahihirap na panahon ng anihan, gaya ng malalakas na bagyo o di kaya naman ay pagdating ng mga peste. Pero kaiba raw ang nangyari sa kanila ngayong taon. Ito, 4 na bisis na binipilag na. Maputik pa rin. Mag-isa nang itinataguyod ni Lola Ninita ang kanilang lupang sakahan. Taong 2016, nang mamatay ang kanyang asawang si Lolo David. Bigla na lang daw nang hina ang kanyang asawa sa ilang taong pagtatrabaho sa bukid hanggang sa pinawian siya ng buhay. Ang apong si Robinson na lang ang kasama sa bahay ni Lola ngayon. Wala nang ibang pagkakitaan. Minsan nag-aalaga lang ako ng mga manok, hayop. Pagka lumaki, bebenta ko, yun ang pambili namin ng kuwan. Pero ang masaklap, nalaman namin na habang tumatagal, mas nababaon sa utang si Lola Ninita. Ngayong anihan, 130 kaban ng palay ang nasaka mula sa 2 ektaryang lupa ni na Lola Ninita. Mas mababa sa 200 kaban ng palay na inanay nila noong May 2019. Sa 130 kaban, ibinayad ni Lola Ninita ang 23 kaban sa mga naggapas sa lupa bilang upa. Ang natirang 76 na kaban ng palay ang kanya namang naibenta. Ang problema, gaya sa lugar ni Mang Modesto, bagsak presyo rin ang palay kina Lola Ninita. Umabot lang ito sa 12 pesos kada kilo. Kaya ang 76 na kaban, naibenta lang ng 57,600 pesos. Abonado pa siya sa 54,000 pesos na inutang niyang puhunan at sa mga dapat pang bayaran pagkatapos ng ani. Pilit pagkakasyahin ni Lola Ninita ang pera. 30,000 pesos muna ang ibinayad niya sa utang. 20,000 pesos naman ang ibinayad niya sa mga nag-araro at naggapas sa bukid. Ang natirang 4,000 pesos, itinabi ni Lola
para raw may pangkain sila ng kanyang apo sa mga buwang wala silang aanihin. Inuunti-unti lang namin yung ginagastos para ilan namin kung saan naabot yun. Ganun lang. Aba dito sa pambili ng sabon, pambili ng kailan sa bahay, ganun lang. Ang masaklap, natuklasan naming ni hindi pa siya nakakaahon sa utang nung nakaraang anihan. May utang pang 76,000 pesos si Lola Ninita sa kooperatiba para sa ani noong Mayo. Kung nagsaka ka, talagang uutang ka ulit. Nagtitis na lang kami. Ayaw din namin ibenta yung aming mga lupa. Dahil baon pa rin sa utang matapos ang anihan, pinagtsatsaga ang patuyuin at linisin ni Lola Ninita ang mga na-reject na palay. Pwede na itanim eh. Tubo na pa yun nasa ilalim. Ito raw ang ipagigiling niya para may makain sila ng kanyang apong si Robinson. Paalam na kung hindi makain, sa baboy na lang ipakain. Titignan kung ubrang kainin. Kakainin kaysa wala kaming kakainin. Ang masaklap, natuklasan naming ni hindi pa siya nakakaahon sa utang noong nakaraang anihan. Nakautang pa ba ako sa susunod? May utang pang 76,000 pesos si Lola Ninita sa kooperatiba para sa ani niya noong Mayo. Kung nagsaka ka, talagang uutang ka ulit. Yung iba naman, kung may utang ka na nga, hindi ka na pautangin. Paano ka hindi nakabayan? Pwede hahanap kami kung sino ang magpapautang, ganun lang. Kung minsan kumakagat pa kami sa mahal na tubo, 30%. Paano nga ba nangyaring bumagsak ang presyo ng palay sa ilang lugar sa mga nakalipas na buwan? Para sa grupong Bantay Bigas, epekto ito ng ipinatutupad na Rice Tarification Law. Sa ilalim nito, tinatanggal ang import quota para sa mga trader. Dapat ang batas lang ay tungkol sa tarification o pagpapatong ng tariff doon sa mga imported na bigas na pumapasok sa ating bansa. Pero sa pagsusuri namin ay ito ay liberalization law dahil doon sa pagtanggal doon sa mga regulatory power ng NFA para i-ensure na yung mga ini-import ng bansa natin ay hindi ganun bumubuhos sa ating palengke, nang sa ganun ay yung ating produkto ng ating mga farmers ay hindi mawala. Malaki yung increase ng share ng imports, very much higher itong first 9 months nitong 2019 than the whole 12 months of 2018 or the whole 12 months of 2017. Ang mga trader na dating bumibili ng palay, may access na sila ngayon, at least yung mga malalaki sa kanila, na mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa, mula sa Vietnam or sa Thailand. Napupuno na yung bodega nila at they can keep on sourcing more cheap rice anytime they want from abroad. So talagang discourage sila to purchase local palay. So ang tendency niyan, bumaba yung demand for local palay, talagang babagsak yung presyo. Giit naman ng Department of Agriculture, maganda ang hangarin ng Rice Tarification Law. Dahil bukod sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado na malaking pakinabang sa mga consumer, kasabay rin ito nagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para sa mga magsasaka. Ayon sa batas, may 10 billion pong ilalaan na galing sa taripa mga imported rice. Yung sa 10 billion yon, 5 billion pupunta sa farm machineries. Yan po ay naman under sa PhilMec. Okay? Tapos 3 billion sa seeds, 1 billion sa training extension, at 1 billion para sa credit na paghahatiin ng Land Bank at DBP. Maglalaan rin daw ng 15,000 pesos para sa piling 170,000 farmers sa buong bansa na may lupang 1 hektarya pababa. Yan po ang gustong gawin natin ngayon sa RCEP
natulungan ang mga maliliit magsasaka, lalo na yung umpisahan ho namin sa mga magsasakang nagtatanim sa 1 hectare or less. Sila bibigyan ng ayuda. Ngayon po, bibigyan namin sila ng 15,000 pesos, no interest loan, no collateral, payable in 8 years. So, although kulang pa yon, kasi base sa aming datos, meron po mga 600,000 farmers na nagsasaka ng less than 1 hectare. Pero para sa mga magsasaka ng Malasiki, Pangasinan, gaya ni Mang Modesto, malaking tanong kung paano nila pipiliin ang 170,000 na magsasaka. Kung susundin ang sinabi ng DA, tanging mga magsasakang nag-aani ng 1 hektarya pababa ang mabibigyan ng 15,000 pesos na ayuda. Paano naman daw ang mga gaya ni Mang Modesto na 2 hektaryang lupa ang sinasaka? Hindi rin naman daw sasapat ang 15,000 pesos para matamnan ang 1 hektaryang lupa. Doon sa 15,000 na yan, ay kulang. Masasabi ko na limos na tulong yan. Kasi po, maraming magsasaka na hindi naman mabibigyan lahat. Kinakailangan talaga ng farmer ngayon is yung short-term na saklolo nga sa ganitong kalagayan. So, tama rin na i-target mo. Ibig sabihin, kung yung 600,000, pwede mo na sigurong yung mga malalaki yung lupa, 7 hectares na above, halimbawa, kaya na sigurong asikasuhin yung sarili niya. Yung mga mas maliliit, siguro nangangailangan ng saklolo. Among those, i-target mo rin. Alin ang mga probinsya kung saan pinakamalaki yung pagbagsak ng presyo ng palay. Malayong-malayo na nga ang estado ng ating agrikultura kung ikukumpara sa mga kalapit bansa na minsan ang nag-aral sa Pilipinas kung paano magtanim ng palay. Sa pag-aaral ng PhilRice, halimbawa, aabot sa 12 pesos and 41 centavos per kilo ang production cost ng palay sa Pilipinas. Malayo sa production cost ng Thailand na 8 pesos and 85 centavos at sa Vietnam na 6 pesos and 53 centavos per kilo. Kabilang din sila sa mga top exporter ng bigas sa buong mundo. Bakit masyadong mababa yung kanilang cost of production? Dahil dun sa subsidy ng gobyerno nila, sa mga magsasaka nila, nang sa ganun ay tuloy-tuloy magsaka yung kanilang mga mamamayan. Hindi kagaya sa atin na ipinaubaya lahat ng gobyerno sa mga magsasaka yung kanyang pangangailangan sa pagsasaka. Kaya sila lamang, hindi sila lamang ng teknolohiya, lamang sila sa resources. They have 9 million hectares, we have 3. Out of those 9 million, almost half irrigated. From where? Mekong River. Mas marami silang ayudang binibigay ng Thailand. Barya lang po ang katiting, yung kunyari nagbibigay tayo ng subsidy, na piso sila 10 piso kada farmer. Ganong katindi. Pati libreng kuryente, libreng credit, it's nasa policy yan. Pag marami tayong pera, why not? So, kaya lamang sila. Sa Pilipinas, may mga programa na ring ipinatupad para sa mga magsasaka, gaya ng pagbibigay ng mga pataba o fertilizer, binhi, sprayer, thresher at iba pang farm implements. Kapuso, napakalaking halaga rin ng pondo ng pork barrel ang naibigay ng ilang ahensya ng gobyerno sa ilang non-government organization o NGO na nakitaan ng irregularidad ng Commission on Audit. Taong 2004, pumutok ang Fertilizer Funds Cap. Nag-ugat ito sa umano'y maanomalyang pagpapalabas ng 728 million pesos na pondo sa ilalim ng ginintoang masaganang ani program ng Department of Agriculture. Talagang napabayaan yung ating industriya sa agrikultura na nagre-resulta ng krisis natin sa kakapusan sa bigas natin. At ito na, no, yung napakataas na gastos sa production, yung kanilang produkto ay nananatiling napakamababa, luging-lugi. The Philippine agriculture sector has been left behind by our counterparts, all because of policy, the lack of policy and political will. Binalikan namin si Mang Modesto. Nalaman naming nagdesisyon na siyang huminto mula sa pagtatanim. Baka ito na raw ang kanyang huling ani. Sa edad na 63, nagplaplano siyang maghanap ng ibang trabaho para may maipantustos sa kanyang pamilya. Ito rin daw ang nakikita niyang paraan para hindi tuloy-tuloy na malubog sa utang. Sa pagsasaka, parang sugal. Nakikipagsapalaran ako sa pagsasaka, kaya sa ngayon natalo ako palagi, kaya gusto ko nang magtrabaho. Ang apo naman ni Lola Nenita hindi na muna makakapasok sa kolehiyo ngayong semestre dahil sa kakulangan ng pera.
Plano rin ni Lola Lenita na parentahan muna sa susunod na buwan ng kanilang lupa. Naniniwala rin siyang muli silang makakaahon sa hirap kapag nakaani na sila ng maganda. Abay, may pag-asa pa. Basta umaani ka ng maganda. May pag-asa pang kamabahid sa mga utang. Magtitis na lang kami ka. Basta nakakaraos kami, makakukuha kami ng pagkain. Ayos na sa amin. Bibigyan lang kami ng kahit na pangpuhunan. Obra na siguro yun. Sabi nila kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Pero ang malungkot tila hindi ito totoo para sa maraming magsasaka. Nagtanim sila pero utang ang inani. Sana'y hindi dumating ang araw na lahat ng magsasaka mapipilitang tumigil sa pagtatanim at gapasin ang kanilang huling ani. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.